Sa simula nakita namin ang isang magandang babae na nagngangalang Ella. Siya ang prinsesa ng Green Sea Dynasty at may maganda at bubbly na personalidad. Siya rin ay lubos na nagustuhan ng kanyang mga tao dahil sa kanyang malakas na pakiramdam ng hustisya. Isang araw nagpa siya ang kanyang mga magulang na bumaba sa posisyon ng hari at reyna at magkasamang maglakbay sa buong mundo. Dahil dito ipinasa nila ang kanilang mga titulong hari sa kanyang tiyuhin at tiyahin at naghahanda na umalis. Medyo malungkot si Ella sa kanilang pag-alis at gustong sumama sa kanilang ngunit malumanay na sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang paglalakbay na ito ay para lamang sa kanilang dalawa. Gayunpaman ipinangako niyang isasama siya sa kanilang susunod na paglalakbay. Hanggang noon ay iminungkahi niya na hanapin din niya ang kanyang sarili ng isang nobyo para hindi na siya mag-isa. Matapos umalis ang mga magulang ni Ella para sa pinakahihintay na buhay na malayo sa mga responsibilidad, madalas siyang kinukumbinsi ng kanyang tiyahin na magpakasal din. Dinadala rin ng kanyang tiyahin ang kanyang mga larawan ng mga batang maharlika na maaaring maging isang mahusay na kapareha sa kanya, ngunit si Ella ay hindi pa nagnanais na magpakasal at palaging naghahanap ng paraan upang makatakas. Pagkatapos nito nakita natin ang isang mahiwagang lupain na tinatawag na Beast Kingdom. Nakatago ang lugar na ito sa ibang bahagi ng mundo at hindi alam ng mga tao ang presensya nito. Nakita natin ang hari ng Beast Kingdom, si Noah, na nakaupo sa isang madilim na bulwagan at napapalibutan ng isang misteryosong aura. Siya ay nasa matinding sakit at kung hindi niya mahanap ang kanyang perlas na nagbibigay sa kanya ng banal na kapangyarihan, siya ay hihina at manghihina at sa huli ay mamamatay. Napag-alaman na si Noah ay nagpunta sa kaharian ng tao kung saan napadpad siya sa isang batang babae na hindi sinasadyang nakalunok ng kanyang banal na perlas. Madalas siyang pumunta sa kaharian ng tao gamit ang kanyang kanang kamay, si Man Robert, para hanapin ang babaeng iyon. Nag-aalala si Robert sa kanyang seguridad at nagmumungkahi na dapat siyang manatili sa kaharian ng hayop at hayaan siyang mahanap ang babae, ngunit tumanggi si Noah dahil siya lamang ang nakakaramdam ng presensya ng babaeng iyon. Sa kabilang banda, nagustuhan ni Prinsesa Ella ang isang kabayo sa palengke at sinubukan niyang sakyan ito, ngunit kahit papaano ay nawalan ng kontrol ang kabayo at nagsimulang tumakbo patungo sa gubat. Narinig ng Beast King at ng kanyang aide ang prinsesa na sumisigaw para humingi ng tulong at kasabay nito ang kabayo ay biglang huminto sa kanyang mga track. Pinadala ang prinsesa na lumipad pasulong at lumapag sa mga bisig ng hari. Nawalan siya ng malay sa mga kamay nito. Inilagay siya ni Noah sa isang puno at sinubukang umalis, ngunit naramdaman niya ang aura ng kanyang perlas na nagmumula sa kanya at napagtanto na siya ang babaeng lumunok sa kanyang perlas. Agad siyang nagpasya na dalhin siya sa kanyang mundo, ngunit hindi siya maaaring kunin dahil sa kanyang kahinaan. Hindi nagtagal, kailangan niyang magtago kasama ang kanyang mga alipors nang dumating ang mga bantay ng prinsesa. Mula sa pakikipag-usap ni Ella sa mga gwardya, napagtanto nilang siya ang prinsesa ng kahariang ito at aalis upang bumalik sa ibang pagkakataon. Ang tiyahin ni Prinsesa Ella ay pumili ng isang heneral na kanyang mapapangasawa at ibinalita ang kanyang kasal sa imperyo. Dahil ayaw magpakasal ni Ella, nakilala niya ang heneral at magalang na tumanggi na pakasalan siya, ngunit biglang naging masamang tao ang heneral at sinubukang ipilit ang sarili sa kanya. Umalis ang kanyang mga bantay upang bigyan sila ng ilang privacy bilang mag-asawa, ngunit si Noah na dumating upang hanapin ang prinsesa ay iniligtas siya at dinala siya sa kanyang mundo. Bago umalis, kinukuha din niya ang identity token ng kanyang guard para makatulong ito sa pagpuslit sa palasyo sa susunod. Sa sandaling bumalik sa kanilang mundo, ang halimaw na hari ay nanghina upang buhatin siya at inilagay siya sa isang damuhan. Kinumbinsi siya ng kanyang aide na bumalik muna sa palasyo para magpagaling. Tiniyak niya sa kanya na susunduan siya ng isang katulong mula sa palasyo at atubiling sumang-ayon ang hari. Nag-alala si Ella sa paggising sa gubat, ngunit hindi nagtagal ay dumating ang isang katulong ng palasyo na may dalang palanquan na nagsasabi sa kanya na narito siya upang ibalik siya sa palasyo. Sa una masaya siyang bumalik sa kanyang palasyo, ngunit hindi nagtagal naghinala ang prinsesa sa grupo nang hindi nila nakilala ang pangalan ng kanyang imperyo at sinubukang tumakas. Gayunpaman natulala siya sa sobrang bilis ng dalaga sa paghabol sa kanya. Sa wakas ay nakumbinsi na siya ng katulong na pumunta sa palasyo, ngunit tinanong pa rin siya kung paano siya nakatakbo ng ganoon kabilis.
Ang katulong na nagngangalang Caroline ay nagsabi na siya ay isang pusa ngunit tinanggap ito ni Ella bilang isang biro at sinasagot ng isang puna na siya mismo ay isang kuneho. Para kay Ella ang biro sa lalong madaling panahon ay naging isang katotohanan kapag ang mga may dala ng palanquin ay tumakbo ng mabilis tulad ng mga kabayo at narating nila ang Beast City kung saan nakita niya ang iba't ibang mga tao na kumikilos na kakaiba na katulad ng mga hayop at sinabi na lahat sila ay mga hayop na may iba't ibang uri tulad ng panda silkworm at chameleon. Dahil sa takot sa kanyang talino muling sinubukan ng prinsesa na tumakas sa pamamagitan ng pagpapaabala kay Caroline sa isang makeover store at sa pagkakataong ito ay nahuli siya ng isang babaeng halimaw na sumangot sa kanya at nagtanong kung sino siya dahil iba ang amoy niya. Halos hindi makawala si Ella sa kanyang palusot na gumamit ng ibang pabango. Panoorin nina Robert at Noah ang buong episode mula sa bubong ng isang bahay at nag-aalala si Robert na kapag nalaman ng mga tao sa kaharian ng hayop ang kanyang pagkakakilanlan magiging banta sila sa kanya ngunit mahinahong tumugon ang hari na bibigyan niya siya ng isang malakas na pagkakakilanlan. Gagawin niya itong asawa para maibalik ang kanyang power pearl. Ang plano ay nag-iwan sa kanyang aide na masyadong natigilan upang sabihin ang anumang bagay. Nilinaw pa ni Noah na ang kanyang perlas ay nasa loob ng katawan ng prinsesa at maaari lamang makuha sa pamamagitan ng halik dahil hindi niya kayang saktan ang isang inosenteng babae para sa kanyang kapakanan. Ayon sa mga alituntunin ng halimaw ang isang tao ay hindi maaaring maging napakalapit sa isang batang babae hanggat hindi niya ito asawa kaya kailangan niyang pakasalan ito upang mahalikan siya at maibalik ang kanyang perlas. Mula sa pag-uusap sa pagitan ng hari at ng kanyang aide ipinahayag din na ang mga panuntunan ng hayop ay iginigiit ang dalisay na baklod ng pag-ibig sa pagitan ng isang mag-asawa o maaaring hindi niya maibalik ang kanyang banal na perlas. Sa ngayon si Noah ay nagsusumikap para madagdagan ang tubig sa banal na bukal ngunit nag-aalala si Robert na ang supply ng banal na tubig ay mabilis na nauubos. Pagkatapos ay binigyan ng halimaw na hari si Robert ng responsibilidad na protektahan ang hinaharap na reyna na sa kanyang pagtatangka na makatakas ay napapalibutan ng isang grupo ng mga nanunukso sa bisperas. Na-corner pinagbantaan sila ni Prinsesa Ella sa kanyang maharlikang titulo bilang prinsesa ng Green Sea Empire ngunit tinatawanan ito ng mga hulagan. Sa sandaling iyon dumating si Robert sa eksena at tinuruan sila ng leksyon. Inanunsyo din niya na si Ella ang magiging reyna ng hari ng hayop na talagang nakakatakot sa grupo at agad silang umalis. Hindi nagtagal na hanap sila ni Caroline sa isang eskinita at humingi ng paumanhin sa prinsesa dahil sa hindi sapat na pananagutan sa pag-aalaga sa bisita ng hari ngunit sinabi rin sa kanya ng katulong ng hari na si Ella din ang magiging reyna. Naguguluhan at galit si Ella sa buong pagsubok. Hindi niya maisip kung bakit tinatawag siya ng mga taong ito na kanilang magiging reyna gayong hindi pa niya nakikita ang kanilang hari. Hiniling sa kanya nina Caroline at Robert na sundan sila pabalik sa palasyo dahil nais ng kanilang hari na makipag-usap sa kanya. Sa wakas ay sumang-ayon si Ella pagkatapos ng kaunting pag-aatubili dahil curious din siya sa pagkakakilanlan ng halimaw na haring ito. Habang papaalis ang grupo ng tatlo sa eskinita may nakita kaming batang babae na nagtatago sa sulok ng eskinita. Ang babaeng ito ay Hanyango at binabantayan ang grupo ng prinsesa mula nang dumating siya sa palengke. Ang chameleon girl ay isang especially iya at kalaunan ay sinabi sa kanyang Scorpio Master ang tungkol sa plano ni Noah na pakasalan ang prinsesa. Nais ng lalaking Scorpio na ito na patayin ang kasalukuyang halimaw na haring si Noah at pumalit sa kanya. Naisip niya na ang kasal na ito ay dapat na may kinalaman sa banal na perlas na hindi niya papayagang mabalik sa mga kamay ng halimaw na hari. Nagtanong si Ella tungkol sa hari mula sa babaeng pusa na si Caroline na nagsabi sa kanya na walang sinuman sa kaharian ng hayop ang nakakaalam tungkol sa hitsura ng hari dahil kailangang itago ng hari ang kanyang mukha ayon sa mga patakaran. Mula sa kanyang paglalarawan na pagtanto ni Ella na siya ang parehong tao na pumuslit sa kanyang palasyo noong nakaraang gabi at nakipag-away sa hamak na general ngunit pinahimatay siya at kinidnap din siya. Isinusumpa niya siya ngunit ang kanyang katulong ay malungkot na humiling sa kanya na huwag isumpa ang hari dahil ito ay mabait at nagmamalasakit sa kanyang mga tao. Sa gabi lumabas si Ella sa kanyang silid upang hanapin ang tinatawag na Beast King dahil gusto niyang tanungin ito kung bakit siya dinala dito.
Pagkatapos ng ilang pagsisikap sa wakas ay nahanap niya ang kanyang silid na walang laman. Nakilala ni Ella ang itim na balabal na nakasabit sa silid bilang ang parehong damit na suot ng kanyang abductor nang hindi sinasadyang nataman niya ang isang gilid ng dingding. Ang lugar na iyon ang susi sa isang lihim na daanan at nagbubukas ng lihim na pinto. Bagamat natatakot, pinili ng prinsesa na tuklasin ang mahiwagang lugar na ito at pumasok sa lihim na lugar na patungo sa parang madilim na bulwagan sa basement. Ang lugar na ito ay talagang ang nakatagong banal na bukal kung saan sinusubukan ni Noah na ibalik ang banal na bukal nang maramdaman niya ang presensya ng ibang tao at agad na nagtago, ngunit hindi nagtagal ay lumabas ito nang makita niyang si Ella iyon. Dahil si Noah ay isang taong lobo, lumiliko siya sa kanyang orihinal na anyo sa gabi at si Ella ay natakot sa kanyang hitsura. Tinanong niya ito tungkol sa motibo nito na pakasalan siya at gumawa siya ng dahilan na nahulog na siya sa kanya mula nang makita niya itong nakasakay sa kabayo sa gubat. Bagamat naguguluhan, ang prinsesa ay gumawa ng isang kwento sa kanyang isip na dahil siya ay nakakatakot ang mga babae ay hindi dapat pumayag na pakasalan siya at iyon ang dahilan kung bakit siya kinidnap. Binibigyang puri niya siya sa lahat ng magagandang bagay na narinig niya tungkol sa kanya at hiniling sa kanya na palayain siya, ngunit sinabi sa kanya ng hari na wala ng paraan para bumalik. Nalilito si Ella na kung makakapunta siya dito bakit hindi na siya makakabalik sa estado niya. Ngunit sawang-sawa na si Noah sa kanyang mga tanong at tinakat siya sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang mga ngipin dahilan para tumakas siya sa takot. Nag-aalala si Robert na maaaring tumanggi ang prinsesa na pakasalan ang hari ngayong nakita na niya ang orihinal na hitsura ng hari, ngunit tila walang pakialam si Noah tungkol dito at ipinahayag na ngayon ay makikilala niya ito sa kanyang orihinal na hitsura. Una nang binalak nilang ipakita sa kanya ang kanyang anyo bilang tao para mapaibig siya nito, ngunit nagawa na ang pinsala. Gayunpaman, pareho silang sumang-ayon na kung ang mga bagay ay hindi mangyayari ayon sa plano, maaari niyang baguhin ang kanyang hitsura. Sa kanyang pagbabalik, si Robert ay hinarang ni Caroline na may gusto sa kanya at nais na kaibiganin siya. Gayunpaman, si Robert ay isang ahas at hindi makahawak sa iba nang hindi nakasuot ng guwantes, kaya tumanggi siyang makipagkamay sa kanya. Habang lumalayo ang heartbroken catgirl, malungkot niyang tinitingnan ang kanyang makamandag na mga kamay at iniisip na hindi siya karapat-dapat sa kanya. Kinabukasan, nagising si Ella na may bangungot ng nakakatakot na hari ng hayop at sinimulan siyang isumpa. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, ngunit muling sinabi sa kanya ni Caroline na siya ay isang mabuting tao at hindi karapat-dapat sa kanyang masamang salita. Dahil sa galit, niloko niya si Caroline at tumakbo palayo sa palasyo. Napagtanto niya na ang kanyang kakaibang pananamit ay nakakakuha ng maraming atensyon sa mga tao ng lungsod, kaya binayaran niya ang isang mapanlinlang na lalaki upang lumikha siya ng isang bagong pagkakakilanlan ng isang lalaki at sinubukang tumakas sa lungsod. Gayunpaman, naharang siya sa mga tarangkahan ng lungsod habang ang parehong mapanlinlang na lalaki ay nag-agaw sa kanyang pagkakakilanlan sa commander ng lungsod na si Charlotte. Ibinunyag niya sa prinsesa na may konsensya na may nagbayad sa kanya ng mas malaki para ibunyag ang kanyang pekeng pagkakakilanlan. Na-corner at nasa bingit ng pag-aresto, agad na tumalikod si Ella at sinabi sa mga tao na siya ang magiging Beast Queen at inutusan silang huwag siyang hawakan, ngunit walang naniniwala sa kanya. Pinapanood ni Noah ang buong episode na ito mula sa isang tabi kasama ang kanyang alipors na tila natutuwa sa matalinong mga pakulo ng prinsesa. Talagang naabisuhan sila tungkol sa kanyang pagtakas at sinusundan siya ng matagal. Napabulala si Robert kung paanong ang prinsesa sa kabila ng pagiging palabiro ay hindi siya madaig. Pagkatapos ay umalis si Noah sa kasiyahan. Sa kabilang banda, sa kanyang pagsisikap na makatakas sa bilangguan, si Prinsesa Ella ay tumakas at pumasok sa isang paliguan ng mga lalaki. Ang kanyang pekeng pagkakakilanlan bilang isang lalaki ay tumutulong sa kanya sa pagpasok, habang ang Lady Commander ay hindi pinapayagang makapasok sa banyo, kaya nagresulta sa pagtakas ni Ella. Pagkapasok, malayang ginalugad ni Ella ang buong bathhouse dahil ang abiso sa labas ng bathhouse ay nabasa na sarado ito para sa negosyo ngayon, kaya dahan-dahan siyang pumasok sa isang banyo, ngunit natigilan ng mapansing may isang lalaki na naruroon, marahil ay nakalubog sa isang mainit na paliguan.
Nagtiptoes siya sa pag-alis sa isang bid na umalis nang hindi napapansin ngunit ang lalaki sa bathpool na walang iba kundi ang Beast King ay inabot siya sa isang iglap habang ipinapakita ang kanyang husay sa martial arts. Laking gulat ni Noah nang makita ang prinsesa dahil inaasahan niyang magiging kaaway ito at kinwestiyon niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Gayunpaman masyadong abala si Prinsesa Ella sa mga gwapong visual ng lalaking nasa harapan niya. Ang hari sa ngayon ay wala ang nakakatakot na madilim na linya sa kanyang mukha o ang kanyang mga pangil at pahabang tainga kaya't hindi niya ito nakikilala at nabighani sa kanyang hitsura. Inalis siya ng hari sa banyo upang makatakas na tawagin siyang hari sa harap niya ng kanyang bantay. Hindi niya sinasadyang nalaglag ang identity token ng bantay ng Green Sea Empire na kinuha nila bago umalis kasama ang prinsesa. Ang prinsesa gayunpaman ay napagkamalan na siya ang kanyang shadow guard mula sa Green Sea Empire at niyakap siya ng maluwag. Ang hari ay kinuha ito bilang kanyang hudyat upang sumama sa mga linya at sinabing nakipag-away siya sa mga nanghihimasok noong araw na iyon at nawalan ng malay. Sa paggising natagpuan niya ang kanyang sarili sa kaharian ng hayop. Nagkukunwaring ibinabahagi niya ang kanyang paghihirap iniisip ang dahilan ng kanilang presensya sa kahariang ito. Ang hari ay labis na nalibang sa panlilinlang sa sarili ng prinsesa na nagsasabing ang haring lobo ay banihag ng kanyang kagandahan at sa sandaling sila ay bumalik sa kanilang imperyo hihilingin niya sa kanyang tiyuhin na bigyan siya ng malaking gantimpala. Sinamantala ni Noah ang sitwasyon at inaangkin na ang hari ay humanga sa kanyang husay sa martial arts at kinuha siya bilang bantay ng palasyo. Sinabi rin niya na ang hari ay talagang hindi masama kung saan ang prinsesa ay sumangot dahil tinawag niya itong halimaw. Sa sandaling bumalik sa palasyo ang prinsesa ay gumawa ng isang plano upang makatakas sa kaharian ng hayop at gumuhit ng isang makulay na mapa ng palasyo na talagang mukhang abstract na sining at hindi gaanong mapa. Maingat niyang itinago ito sa kanyang ang kasambahay na nagdadala ng kanyang pagkain. Sa isang buong araw na walang pagkain si Ella ay gutom na gutom ngunit ang isang tingin sa pagkain ay hindi mapigilan ang kanyang pag-iyak. Inihayag ni Caroline na ang bawat tao sa loob ng Beast City ay vegetarian at kumakain lamang ng gulay. Ang paghahayag ay hindi bababa sa isang parusang kamatayan para kay Ella na mahilig kumain ng karne. Mas determinado siyang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sa panig ng hari inutusan ni Noah ang kanyang bantay na si Robert na tawagin siyang Leo ang bantay ng palasyo sa harap ng prinsesa sa araw. Dahil hindi pamilyar ang prinsesa sa kanyang mukha sa araw ito na lang ang pagkakataon nila para mapaibig siya nito. Naputol ang kanilang pag-uusap ng Lady Commander na si Charlotte na sumugod sa courtroom na sinundan ng isa pang commander na sinusubukang pigilan siya. Hiniling ni Charlotte sa Beast King mula sa likod ng screen na parusahan ang batang babae na nagsasabing siya ang magiging reyna sa hinaharap dahil hindi lang siya nag-asal sa kanya at sa kanyang mga bantay ngunit lumikha din ng kaguluhan sa lungsod at nagdulot ng pagkawala sa maraming tao. Gayunpaman pinaalalahanan siya ng hari sa paghabol sa prinsesa sa paligid ng lungsod kahit alam niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang magiging reyna. Dahil sa hindi inaasahang tugon niya natulala ang Lady Commander na kinaladkad ng kanyang kasama palabas ng courtroom ng hari. Sa panunood nito muling tinukso ni Robert ang hari tungkol sa kanyang magiging reyna. Nag-aalala siya para sa kinabukasan ng hari dahil medyo maliit ang prinsesa at tinatawanan niya ang sinabi ng hari kapag sinisikap niyang tiyakin sa sarili na siya ang hari at hindi siya magagapi sa kanya. Kinabukasan dumating si Noah sa silid ng prinsesa kasama si Robert na nagpakilala sa kanya bilang bagong personal guard ni Leo at Ella. Tuwang-tuwa inutusan ni Ella na maiwang mag-isa kasama ang kanyang bantay at ipinakita sa kanya ang mga mapa at diskarte na kanyang ginawa. Sa kanyang pagkadismaya iminungkahi ni Leo na kaibiganin niya ang hari dahil alam niya ang orihinal na ruta patungo sa imperyo ng Green ng Yang. Pero hindi nagustuhan ni Ella ang mungkahi nito dahil kinamumuhian niya ang lalaking naglayo sa kanyang tahanan na labag sa kanyang kalooban. Dahil dito ay malungkot din si Noah dahil wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gawin ito. Nag-aalok siya sa kanya ng token ng Beast City para makagala siya pero syempre hindi siya makakaalis sa lungsod. Nalungkot si Ella nang marinig niyang tumunog ang kanyang tiyan at ipinaliwanag niya na hindi niya kayang mabuhay ng walang karne.
Ang kanyang sitwasyon ay pumukaw ng isang mungkahi sa kanyang isip habang nakangiti ito ng makahulugan. Sa oras ng susunod na pagkain tuluyan nang sumuko si Ella at nahiga sa kanyang kama. Hiniling niya kay Caroline na dalhin ang kanyang karne sa lahat ng gastos o maaari siyang mamatay sa gutom. Ang kanyang kalagayan ay talagang nakakatakot sa ang babae na nagmamadaling maghanap ng karne para sa kanyang magiging reyna ngunit walang ideya kung paano at saan niya ito mahahanap. Sa kanyang paglalakbay nakilala niya si Robert na nagsabi sa kanya na dinala niya ang paboritong inihaw na manok ng prinsesa ayon sa utos ng hari. Lubos siyang hinahangaan ni Caroline at madalas na naghahanap ng mga paraan upang makasama siya ng ilang oras. Nahihiya niyang binibigyan siya ng isang pares ng guwantes na siya mismo ang gumawa. Ang mga itim na guwantes ay may bordado na pusa sa bawat isa sa kanila na ikinagulat ni Robert at bagaman mukhang gusto niya ang mga ito malamig niyang tinanggihan siya muli at umalis. Pagkaraan ng ilang oras pumunta si Noah sa prinsesa dala ang inihaw na manok at sinabing dinala niya ito mula sa malayong lugar. Ang pagkakita ng karne ay labis na ikinatuwa ng prinsesa na humila sa kanyang bantay mula sa kanyang imperyo para maupo at makisalo sa kanya ng karne ngunit mataktikang tumanggi si Noah. Literal na nabighani ang hari sa magandang prinsesa habang sinusubukan nitong panasan ang mukha nito na pinahiran niya ng sarsa ngunit hindi nagtagal ay naayos niya ang sarili. Kontento sa kanyang pagkain ipinahayag din ni Ella ang kanyang pagnanais na magkaroon ng alak ngunit sinabi sa kanya ni Noah na ang pagnanais na ito ay hindi mapunan dahil ang mga hayop na tao ay sobrang sensitibo at ang kanilang tolerance sa alkohol ay talagang mababa. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi niya sinasadyang naibigay ang kanyang sikreto habang ang prinsesa ay agad na nakikinabang at nakabuo ng isang plano na kinasasangkutan ng pagpapalasing sa hari at pagpapalabas sa kanya ng mga bintungkol sa paraan upang bumalik sa kanyang imperyo. Hindi siya komportableng nangako sa kanya na dalhan siya ng alak at muling dinala si Robert upang pumunta sa kaharian ng tao upang kumuha ng alak. Si Robert ay nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan at sinusubukang pigilan siya sa pagkuha ng panganib ngunit ang matigas ang ulo na werewolf ay hindi pinansin ang kanyang mga salita at binuksan ang portal upang dalhin ang babae ng ilang alak. Nang si Noah ay nagdala ng alak sa prinsesa siya ay nasa sabik at nag-aalok ng tig-iisang tasa sa kanyang katulong na si Caroline at sa kanyang bantay na siya mismo. Siya ay gumagawa ng mga dahilan ngunit ang prinsesa ay nag-alis ng mga ito dahil sa tingin niya na siya ay isang residente ng Green Sea Empire at kaya niyang hawakan ang kanyang alak. Hindi nagtagal ay nalasing si Caroline sa pamamagitan lamang ng isang maliit na tasa ng alak na labis na ikinatuwa ng prinsesa dahil gusto niyang subukan ang epekto ng alak sa mga hayop at iyon ang dahilan kung bakit niya ito inalok sa babaeng pusa. Ngunit hindi nagtagal ay nabigla siya nang makita ang kanyang bantay na si Leo na parehong lasing. Siya ay halos nagdadalamati sa karangalan ng kanyang imperyo. Paano magkakaroon ng mababang tolerance para sa alak ang residente ng Green Sea State? Ang kanyang pinagkakatiwalaang bantay gayunpaman ay masyadong lasing upang tumayo sa kanyang mga paa at mahulog sa kanyang mga bisig. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon mataktikang dumating si Robert at dinala siya palayo. Pagsapit ng gabi ang ating prinsesa ay nagbibihis ng maayos na may hawak na lalagyan ng pagkain at binisita ang halimaw na hari. Hindi tulad ng dati niyang encounter sa werewolf maganda ang ugali niya this time. Kaya't ang kanyang kaina-hinalang intensyon ay maaaring singgutan mula sa malayo dahilan upang mabigla si Noah sa kanyang mapang-akit na pag-uugali. Maya-maya ay lumabas ang pusa sa bag nang kumuha si Ella ng alak mula sa kanyang lalagyan ng pagkain at nag-alok ng isang tasa nito sa kanya. Tumanggi siyang uminom ng inumin dahil alam na alam niya ang intensyon nito ngunit desperado si Ella na makahanap ng daan pabalik sa kanyang tahanan kaya hinamon niya itong makipaglaro sa kanya ng gunting na batong papel. Ang sinumang matalo ay kailangang magkaroon ng isang tasa ng alak. Sa lalong madaling panahon si Ella ay lasing na lampas sa pagtubos salamat sa Werewolf King na patuloy na ginagamit ang kanyang mga kapangyarihan upang hulaan ang kanyang susunod na galaw at sa gayon ay matagumpay na nakaiwas sa nagbabantang panganib. Habang dinadala ng alak ang tunay na emosyon ng isang tao nalulungkot at umiiyak din ang prinsesa. Nakikiusap siya sa kanya na ibalik siya sa kanyang palasyo. Ang kanyang kalagayan ay nagpalungkot din sa hari ng hayop at naaawa siya sa kanya.
Ngunit wala siyang magawa dahil wala na siyang ibang pagpipilian para kunin ang kanyang banal na perlas at sinabi sa kanya na maaari siyang humiling ng anuman at lahat ng kanyang hiling ay matutupad maliban sa isang ito. Lasing at nalulungkot ang prinsesa ay nahimatay sa kanyang mga bisig. Nang magising siya pagkaraan ng ilang oras at matagpuan ang sarili sa mga bisig ng halimaw na hari, hindi niya naintindihan na may masamang intensyon ito at sinaksak siya gamit ang kanyang hairpin, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Gayunpaman masyadong nabalisa si Noah at sinigawan siyang umalis. Natakot si Ella at tumakbo pabalik sa kanyang silid, ngunit inatake siya ng isang babaeng nakatalukbong pabalik. Ang assassin na ito ay ang parehong chameleon girl na nagbabantay sa kanya at nagtangkang patayin ang magiging reyna, ngunit si Ella ay iniligtas ng hari. Tumakas ang assassin girl, ngunit tumaas ang kanyang werewolf senses dahil lumabas siya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang liwanag ng buwan ay nag-aapoy sa werewolf instincts ni Noah at halos atakihin niya ang prinsesa na gustong suriin siya, ngunit maya-maya ay dumating doon si Robert at dinala siya. Pagkatapos ay pinag-usapan nina Robert at Noah na dapat niyang pakasalan si Ella ng mas maaga at ayusin ang mga bagay sa kanya dahil ang kanyang buhay ay nasa panganib dahil sa banal na perlas. Nang mabalitaan ni Ella ang tungkol sa kasal niya kay Caroline, masyado siyang nabigla at ikinwento rin ito sa bantay niyang si Leo. Sinabi niya sa kanya kung paano siya inatake ng halimaw na hari at tinulungan siya ni Noah sa pamamagitan ng paglalagay ng ointment sa kanyang leeg. Hinahangaan ni Ella ang kanyang hitsura at hinihiling na sana ay mas mabuti kung siya ang hari. Nais ni Noah na mag-propose sa kanya ng maayos upang lumikha ng isang malambot na sulok sa kanyang puso, at sa makatuwid ay pinadalhan niya siya ng mga mamahaling at tanging mga bagay na alahas, ngunit tinanggihan ni Ella ang lahat ng ito at sinabi kay Robert na hindi siya magpapakasal sa kanyang hari kahit na dalhin niya ang kanyang mga bundok na ginto at pilak. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, sinabi ni Robert na ipapadala niya ang kanyang mensahe sa hari na gusto niya ng mga bundok na ginto at pilak, at ang halimaw na hari ay sumasabay din sa kanyang pag-aalboroto at pinadalhan siya ng maliliit na bundok ng nasabing mga bagay. Ang pag-uugali ng hari ay pinagmumulan ng pag-usisa para sa marami at kasabay nito ay labis na nagseselo si Charlotte, ang babaeng general. Matatapos na ngayon si Ella sa pag-iisip ng mga paraan para matigil ang kasal na ito. Pumunta siya sa Beast King para tanggihan ang proposal nito, pero matigas ang ulo nitong idineklara na papakasalan pa rin niya ito. Susunod, naghahanda siya ng isang hindi kanais-nais na pagkain para sa kanya upang makita na hindi siya maaaring gumawa ng isang mabuting asawa, ngunit siya ay pilit na patuloy na kumakain nito kahit na ito ay masyadong mahirap sa panlasa. Gayunpaman, nagdagdag siya ng napakaraming sangkap nang hindi tinitingnan ang mga katangian ng mga ito at hindi sinasadyang nagdagdag ng isang bagay na nag-trigger sa kanyang sistema. Masyado siyang nabalisa at nagiging asul ang kanyang mga mata habang tinatanong siya tungkol sa mga sangkap ng pagkain. Ngunit muli na pagkamalan siya ng prinsesa bilang sinusubukang samantalahin siya at sinampal siya bago tumakbo palayo. Kailangang gamitin ni Noe ang kanyang espiritual na kapangyarihan para pagalingin ang pinsalang dulot ng kanyang pagkain. Kinabukasan, tinanong ni Ella ang isang chef tungkol sa mga sangkap ng pagkain na ginamit niya at sinabi sa kanya ng chef na gumamit siya ng mga makamandag na gulay. Nilinaw nito sa prinsesa na talagang may sakit ang Beast King, kaya time siyang humingi ng tawad sa kanya at tinanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad. Lumipat ang eksena sa isa pang binata na nakakulong sa piitan. Ang lalaking ito ay ang nakababatang kapatid ni Noah na si William at nakipagsabuatan siya sa mga kaaway ni Noah. Ito ang dahilan kung bakit siya ikinulong ng Beast King dito. Gayunpaman, bilang siya ay mapanlinlang na kontrabida, si William ay nagpanggap na may sakit at nakikiusap sa kanyang kapatid na patawarin siya. Nabulag si Noah sa kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid at iniutos na palayain siya. Nang makalaya, nilapitan ni William ang prinsesa na may kaawa-awang mukha at humiling na kaibiganin siya na nagsasabing wala siyang makakausap. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa kaaway ni Noah tungkol sa babaeng ito at sa posibleng kaugnayan nito sa Holy Pearl, kaya gusto niyang lumapit sa kanya para makuha ang anumang impormasyon. Gayunpaman, hindi nakikita ni Ella ang kanyang mapanlinlang na mga aksyon at pumayag na kaibiganin siya.
Sinabi rin niya sa kanyang bantay na si Leo ang tungkol sa kanyang bagong kaibigan ngunit hindi sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at sa halip ay nag-aalok sa kanya ng isang magandang prutas na makakain ngunit hindi gusto ni Noah ang prutas. Nang makita niyang umiiwas siya sa hawakan ng prutas na iyon sinimulan niya itong panunukso sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya habang may hawak na parang mangga na prutas ngunit kahit papaano ay nadulas ito at nahulog. Mahigpit siyang sinusundan ng prinsesa na nadada pa rin at nahuhulog sa kanya na naging sanhi ng hindi sinasadyang paghalik. Ang halik ay nag-iwan sa kanilang dalawa na nagtataka at si Noah na kasalukuyang disguised bilang Leo ay agad na tumakbo palayo doon. Ibinahagi ni Noah ang kanyang karanasan sa kanyang bantay at matalik na kaibigan na si Robert. Sinabi niya sa kanya na siya ay tunay na umiibig sa kanya at hindi maiwasang mapangiti na parang isang teenager na nararanasan ang kanyang unang pag-ibig. Masaya rin ang pakiramdam ni Robert para sa kanyang amo dahil ito ang unang pagkakataon na makaranas siya ng ibang bagay maliban sa nakamamatay na digmaan ng politika. Naging mabuting kaibigan si Prinsesa Ella sa kapatid ni Noah na si William na nagsimulang manipulahin siya at nagbigay sa kanya ng mungkahi na dapat niyang guluhin ang hari ng lobo na dalhin man lang dito ang ilang tao mula sa kanyang Green Sea Empire dahil pagkatapos ay makakapagplano siya ng mas magandang diskarte para makatakas. Pinakinggan niya ang mga salita ni William at nakaawang humiling kay Noah na makasama ang ilan sa kanyang mga tao upang makaramdam siya ng kaginhawahan at pumayag ang hari alang-alang sa kanyang kaligayahan. Si Robert ay muling nagsusumikap na pigilan ang hari at sa huli ay hindi pinansin. Pumunta si Noah sa kaharian ng tao kasama si Robert at sa pagkakataong ito ay dinala ang isang grupo ng mga Royal Guard pabalik sa Beast City at itinapon sila sa gubat tulad ng ginawa nila kay Ella. Nang magising ang mga gwardya mula sa berdeng dagat na estado nalilito sila sa kanilang paligid at sinusubukang i-decipher ang sitwasyon ngunit hindi nagtagal ay dumating doon ang mga bantay ng Beast City at dinala sila sa palasyo ng hayop. Nagmamadali si Ella na makipagkita sa kanyang mga tao at nakilala ang commander ng Green Sea State na nagpahayag ng kanyang pag-aalala para sa kanyang kaligtasan at kung paano nila siya hinanap kahit saan. Hiniling niya sa kanyang prinsesa na agad silang samahan pabalik sa kanyang estado ngunit nag-ambala ng hari ng hayop na nagpahayag na maaari silang bumalik kung gusto nila ngunit hindi umalis ang prinsesa. Kabilang sa mga taong dinukot mula sa estado ng berdeng dagat ay ang nobya ng prinsesa ang general na nakapansin sa hari na ang parehong tao na sumalakay sa kanya noong gabing sinubukan niyang ipilit ang sarili sa prinsesa. Sinusulan niya ang commander na kailangan nilang iligtas ang prinsesa dahil ang hari ay isang abductor kung saan sinunod ng commander. Pagkatapos ay hinanap ng general ang prinsesa at muli itong kumilos ng hindi maganda sa pag-aangkin nitong kumpletuhin ang gawaing hindi natapos noong gabing iyon ngunit muli siyang natalo kay Noah na kasalukuyang nakadamit ng kanyang hari at nakilala na siya. Ang parehong peste kung kanino siya nagkaroon na niligtas ang prinsesa ng gabing iyon. Ang maruming general ay itinapon sa bilangguan. Nalantad ang kanyang mga aksyon na naging dahilan upang makatanggap siya ng panibagong pambubugbog mula sa general ng Green Sea Empire. Nagpapasalamat din siya sa halimaw na hari sa ngalan ng kanyang imperyo sa pagprotekta sa kanilang prinsesa. Ang mga kabayanihan ni Noah ay humahanga kay Ella na lalong humahanga sa kanya nang nilagyan niya ng gamot ang kanyang nasugatang braso. Gayunpaman hindi pa rin siya nasisiyahan sa kanya tungkol sa bagay na kasal at mukhang naagrabyado sa katotohanang hindi pa siya nakakatanggap ng opisyal na proposal. Kaya't gumagawa siya ng mga pagsasaayos para sa isang sorpresang panukala katulad ng mga modernong panukala. Dinala si Ella sa isang magandang bulwagan na pinalamutian ng mga bulaklak at nagpropose siya sa kanya sa pamamagitan ng pagluhod at pagtatapat ng kanyang tunay na pag-ibig. Laking gulat niya nang tinanggap ng prinsesa ang kanyang proposal. Ang kanyang mga aksyon ay nagpapasaya sa kanya at emosyonal sa katotohanan na pumayag siyang pakasalan siya kahit alam niya ang kanyang lobo na anyo. Pagkatapos ay pumunta siya upang salubungin siya sa kanyang anyo ng tao at sinabihan ang kanyang bantay na si Leo upang batiin siya ngunit natanggal ang lupa mula sa ilalim ng kanyang mga paa nang ipaliwanag niya na iyon ay isang gawa lamang upang makuha ang tiwala ng hari upang makatakas siya kapag tama.
Malungkot at nasaktan sa kanyang panlilinlang sa paglalaro sa kanyang damdamin, inutusan niya si Robert na higpitin ang seguridad sa paligid ng kanyang silid upang gawing walang saysay ang lahat ng pagtatangka sa pagtakas. Bumalik sa panig ni Ella, pinuri niya si Leo sa harap ng Heneral ng Berdeng Dagat sa pag-aalaga sa kanya sa lahat ng panahon, ngunit isang naguguluhan na heneral ang nagpahayag sa kanya na ang kanilang Berdeng Palasyo sa dagat ay walang bantay na nagngangalang Leo. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya at humarap sa kanya. Desperado na sinubukan ni Noah na ipaliwanag na hindi niya sinasadyang saktan siya, ngunit ang pinsala ay nagawa na at ang prinsesa ay lumalayo ng malungkot habang siya ay naiwan doon na kinakaharap ang sarili niyang nasaktan. Fast forward, dumating ang araw ng kasal at wala nang ibang pagpipilian, pinakasalan siya ni Ella. Pagdating ng gabi at papasok si Noah sa kanyang bridal chamber, nadatnan niya ang isang nag-aalalang si Ella na natatakot na matulog sa tabi niya, ngunit pinapawi niya ang mga alalahanin nito sa pamamagitan ng pagdeklara na sila ay matutulog ng hiwalay. Gayunpaman, hindi niya nakakalimutang alagaan siya at ayusin ang kanyang kumot kapag natutulog siya. Lumipas ang mga araw at lumabas siya ng palasyo isang araw. Habang si Noah ay gumaganap bilang kanyang personal guard, si Leo, bagaman hindi mula sa kanyang imperyo, ay kailangan niyang isama siya. Ang pares ay inaatake ng mga kaaway ng Beast King na ang pangunahing target ay ang prinsesa na ngayon ay reyna dahil hindi nila nakikilala ang hari. Si Noah ay nagtamo ng mga nakamamatay na pinsala sa kanyang pagsisikap na iligtas si Ella at ibinalik niya ito upang matanggap ang paggamot laban sa protesta ng mga alipin ng hari na nag-iisip na hindi siya dapat mag-alala tungkol sa isang lalaki na hindi niya asawa. Nananatili si Ella sa tabi ng kanyang kama sa lahat ng oras at isang gabi ay narinig ni Noah na ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanyang walang malay na estado. Ang hindi inaasahang pag-amin na ito ay nag-iwan sa kanya ng pagtataka, ngunit hindi tinanggihan. Kaya't nang gumaling si Noah na si Leo sa kanyang paningin mula sa kanyang mga sugat, nagpatuloy ang prinsesa upang sabihin sa kanya na siya ay umiibig din sa kanya. Hindi lang iyon, hinahalikan din niya ito para patunayan na hindi siya nagbibiro tungkol dito. Pagkatapos ay tumungo siya sa Beast King na muli si Noah sa kanyang itim na balabal at sinabi sa kanya na umibig siya sa iba at sinabihan itong bitawan siya dahil hinding-hindi niya mararamdaman ang parehong paraan para sa kanya. Sa loob-loob na kagalakan sa pagtanggap ng kanyang pag-ibig, malamig niyang idineklara na maaari niyang mahalin ang sino mang gusto niya, ngunit mananatili siyang reyna magpakailanman dahil ayon sa panuntunan ng Beast, isang beses lang magpakasal ang isang hari sa kanyang buhay. Ang pahayag na ito ay nag-iiwan sa kanya ng pag-aalala. Kinabukasan, nakatanggap si Ella ng sorpresang birthday party mula kay Noah sa kanyang king attire kasama ng kanilang mga pinagkakatiwalaang tao tulad nina Caroline, Robert at iba pa. Ang mga pagsasaayos ay nag-iwan sa kanya ng tunay na namangha na nagudyok sa kanya na ihatid ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa Beast King na masayang kinikilala ang kanyang pasasalamat. Pagbalik niya sa kanyang silid, naiisip niya si Leo na buong araw nawala at iniisip kung nakalimutan niya ang kanyang kaarawan. Pagkatapos ay lumapit si Noah sa kanyang avatar ng bantay at hiniling sa kanya na sundan siya sa isang lugar. Dinala niya siya sa isang magandang hardin na puno ng mga bulaklak, kahoy na swing at alitaptap. Agad na nagustuhan ni Ella ang lugar na ito at lalo siyang naging masaya. Hinalikan niya si Leo sa noo nito at sinabing pag-aari na niya ito ngayon. Pagkatapos ay hinalikan siya ni Noah sa likod at ang mag-asawa ay gumugol ng isang matalik na sandali na magkasama. Pagbalik sa palasyo, masaya si Noah sa paghalik sa prinsesa. Tinatansya din niya na maaaring nakuha na niya ang kanyang banal na perlas sa ngayon, ngunit nang subukan niyang subukan ang kanyang kapangyarihan habang nakaupo sa loob ng banal na bukal, na pagtanto niya na ang banal na perlas ay nasa loob pa rin ni Ella. Kailangan niyang manatili sa anyo niyang lobo habang hinahalikan ang dalaga para maibalik ang kanyang pag-aari. Ang paghahayag ay medyo nakababahala para sa kanya. Sumunod, nakita naming nakipagsabuatan si William sa babaeng chameleon na kabilang sa sekta ng kaaway ni Noah. Sumali si William sa kanilang team at tinulungan siyang itago ang sarili bilang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagsusuot ng katulad na maskara at damit. Ang chameleon girl pagkatapos ay pumasok sa palasyo at dinala si Ella sa isang liblib na lugar bago tuluyang tinanggal ang maskara sa mukha ni Leo at inatake siya.
Sinubukan niyang patayin ang prinsesa sa isang galaw ngunit ang kanyang plano ay sinabotahe ni Noah na dumating doon sa tamang oras at lumaban sa kanya. Ang labanan ay pumasok sa isang kritikal na mode nang inatake ni Agnes si Noah gamit ang isang karayom ngunit kinuha ito ni Ella sa kanyang sarili. Isang galit na halimaw na hari ang naghihiganting kinuha ang karayom mula sa ulo ni Ella at sinaktan ang kamilian na babae gamit ang parehong karayom na naging sanhi upang siya ay masugatan ngunit bago niya ito mahuli siya ay tinulungan at dinala ng isang disguised William. Nang matauhan si Ella ay napagtanto niyang nawalan na siya ng malay na malamang ay dahil sa karayom na tumama sa kanyang ulo. Ang pagtuklas ay nag-iwan sa kanya ng pagkabalisa ngunit mabilis siyang naaliw ni Noah na nangakong ibabalik ang liwanag ng kanyang mga mata. Sa mga araw na ito inaalagaan siya ni Noah at ang avatar ng kanyang hari at pinahahalagahan niya ang kanyang maginoong pag-uugali. Dahil hindi siya bukas na hawakan siya nito ginagabayan siya nito sa tulong ng isang string sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang dulo nito upang hawakan at ang isa ay hawak niya mismo. Tinutulungan niya itong ilagay sa kama at pinapayagan din siyang hawakan ang isang patch ng kanyang buhok dahil natatakot siyang manatili ng mag-isa. Unti-unti nagiging matalik silang magkaibigan. Dinala rin siya ni Noah sa isang tahimik na lugar kung saan gumugugol sila ng ilang oras at nag-uusap hanggang sa sumapit ang gabi. Sa ilang araw ganap na nabawi ni Ella ang kanyang paningin ngunit hiniling sa kanyang kasambahay na ilihim ito dahil gusto niyang sorpresahin ang hari ng lobo na nag-aalaga sa kanya. Nagpapasalamat siya sa hari ng lobo at ibinibigay ang kredito sa kanyang pagpapagaling sa kanyang mabuting pangangalaga at tonics. Gayunpaman hindi pa rin niya alam na siya ang parehong tao na si Leo na kanyang personal guard. Nang gabing iyon tinulungan siyang muli ni Noah na humiga sa kama at hinayaan siyang hawakan ang buhok nito habang natutulog. Kinaumagahan nagising si Ella sa madaling araw at tumingin sa natutulog na hari ng lobo sa tabi ng kanyang kama. Habang lumiliwanag ang araw pinapanood niya itong sumasailalim sa pagbabago at naging gwapong gwardya na kilala niya bilang Leo. Sa wakas ay napagtanto niya na sina Leo at Noah ay araw at gabi na avatar ng parehong tao. Nagsimulang magising si Noah kaya nagkunwari siyang natutulog. Gayunpaman hindi niya kayang panatilihin ang pagkukunwari ng masyadong mahaba at galit na tanong sa kanya kung bakit niya ito pinaglaruan at itinago ang mga bagay mula sa kanya. Nagulat si Noah nang malaman niya na napagtanto niya ang katotohanan at nakonsensya niyang inamin na siya talaga ang dalawa. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa kanyang banal na perlas at kung paano ang tanging paraan upang makuha ito ay isang halik na ibinahagi ng wagas na pag-ibig. Gayunpaman ang katotohanan ay mas masakit sa prinsesa habang ipinapalagay nito na siya ay nagpapanggap na nagmamahal sa kanya sa lahat ng panahon at pinaglalaroan ang kanyang damdamin. Nadurog ang puso hiniling niyang bumalik sa kanyang estado at sa pagkakataong ito ay pumayag si Noah dahil ayaw na niyang masaktan pa siya. Agad na bumalik si Ella sa kanyang kwarto at inayos ang kanyang mga gamit. Nagpaalam din siya kay Caroline bago pumunta sa kwarto ng hari ng lobo. Doon hindi sinasadyang nakarinig siya sa pag-uusap ni Noah at Robert. Nagprotesta si Robert na hindi niya dapat pabayaan ng ganoon kadali ang reyna kapag alam niyang mamamatay siya sa loob ng ilang buwan nang wala ang kanyang banal na perlas. Ngunit sinabi sa kanya ni Noah na tatanggapin niya ang kamatayan bilang kanyang kapalaran ngunit hindi na niya mapipilit na manatili pa ang prinsesa. Ang kanilang pag-uusap ay nagpatigil sa kanya sa dalawang kadahilanan. Isa na mamamatay siya nang wala ang kanyang perlas at dalawa na handa pa rin siyang bitawan para sa kapakanan ng kanyang kaligayahan. Sa sandaling iyon pinapanood niya si Robert na lumabas sa silid ng hari at muling tinanong siya na mamamatay ba talaga si Noe nang wala ang kanyang perlas at kinumpirma niya na iyon ang mangyayari. Nakiusap siya sa kanya na huwag iwanan ang kanyang hari at sinabi sa kanya na noong una ay dinala niya siya rito para sa kanyang perlas ngunit ngayon ay tunay na umiibig ang hari sa kanya. Dahil sa labis na emosyon pumasok si Ella sa silid ng hari at sinubukang halikan si Noah ngunit dumistansya siya sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya ito gagawin hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang tiwala. Ang kanyang matatag na paninindigan sa wakas ay nagdudulot ng kapayapaan sa isip ng prinsesa at pumayag itong manatili. Malayo sa ibang lugar nakita natin ang pangunahing kaaway ni Noah ang Scorpio Man.
Nakaimbento siya ng bagong uri ng gamot na maaaring magpahipnotismo sa taong kumonsumo nito at gawin silang alipin niya. Inutusan niya ang 2 alipin na mahuli at dalhin sa kanya mula sa palasyo ng hari. Habang dinadala ng kanyang katulong ang 2 katulong mula sa palasyo ng hari, nakita namin na ang isa sa mga katulong ay si Caroline at pareho silang pinapakain ng gamot na pampahipnotismo at nasa ilalim ng kontrol ng Scorpio. Pagkatapos ay tinawag ng Scorpio man ang kanyang anak na babae na si Lily at tinalakay ang kanyang plano na patayin si Noah at agawin ang banal na perlas mula sa prinsesa kasama niya. Nagpakita siya ng isang maliit ngunit nakakalason na Scorpio at sinabi sa kanya na ang kanyang lakas ay maaaring tumaas ng sari-sari kung siya ay sumisipsip ng lason nito sa kanyang katawan. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, tinanggap ni Lily ang Scorpio na mismong-mismo sa kanyang balat na nagdulot ng kanyang hindi matiis na sakit habang ang lason nito ay unti-unting nagiging bahagi ng kanyang katawan. Sa kabilang banda, nakita naming sa wakas ay lumapit sina Ella at Noah at nagbahagi ng ilang matamis na sandali. Wala nang sikreto at mukhang nag-e-enjoy ang mag-asawa sa piling ng isa't isa. Madalas silang magkasama at magdiwang ng isang piyesta na labis na ikinatuwa ni Ella. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay ipinagtapat niya sa kanya na siya ay tunay na nagmamahal sa magkabilang panig ng kanyang personalidad. Nahihiyang iminumungkahi ni Ella na magpakasal muli dahil ang huling kasal nila ay hindi nagtataglay ng lalim ng emosyon na hawak nila ngayon para sa isa't isa. Ang pag-amin nito ay talagang nagpapasaya sa kanya habang niyayakap siya nito at nangakong ikakasal muli. Nang makabalik sa palasyo ang 2 inaalihan na kasambahay, may dala silang salansan ng berdeng gamot na idinaragdag nila sa pagkain ng lahat. Pagkatapos ay inihain ang pagkain sa lahat sa loob ng palasyo at sa lalong madaling panahon ay na-hypnotize silang lahat habang nangako sila ng katapatan sa Scorpio man. Mahusay pang ang pinainom ni Caroline si Robert ng gamot at hindi nagtagal ay nahipnotismo ang buong palasyo. Sa gabi, nakikita namin ang anak ni Scorpio na si Lily na nakatayo sa labas ng bedchamber ni Ella. Mas malakas na siya ngayon kaysa dati, salamat sa nakakalason na Scorpio na kanyang kinain. Nang buksan ni Ella ang pinto sa kanyang silid, agad siyang inatake at napaatras ng ilang talampakan. Malubhang nasugatan si Ella ngunit hindi tumigil doon si Lily. Kinuha niya ang kanyang kamay at sinimulang ipasok ang kanyang makamandag na aura sa loob ng katawan ni Ella na nagpamilipit sa sakit. Kapag hindi na kinaya ng kanyang katawan, kusang ilalabas nito ang banal na perlas sa kanyang katawan na ligtas na itinatago ni Lily. Gayunpaman, nang siya ay aalis na, si Noah ay nakarating din doon at nakita ang kanyang minamahal sa sahig sa isang wasak na kalagayan. Labis siyang nag-aalala na sa halip na tumuon sa kanyang kaaway, tumakbo muna siya sa gilid ng prinsesa para tingnan ito at sinamantala ni Lily ang sitwasyon para tumakas. Nagmamadaling kunin si Noah para dalhin siya sa doktor ngunit napapaligiran siya ng kanyang mga tao sa lahat ng panig. Lahat sila ay may malakas na hangarin sa pagpatay at nakita niyang pinangunahan sila ni Lily. Hindi nagtagal upang maunawaan niya na lahat sila ay nahipnotismo at bago siya maatik ay tumakas siya mula sa likurang pintuan ng palasyo. Dinala niya si Ella sa gubat at sinimulang pagalingin ito gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sinisipsip din niya ang lason sa katawan ng asawa. Sa wakas ay inilabas niya si Ella sa danger zone ng kanyang mga pagsisikap, ngunit masyado siyang napagod at maaari na lamang ngayong mabuhay ng 3 araw ng higit pa. Habang si Noah ay nananaghoy sa kanyang kalagayan, ang mag-asawa ay nakatagpo ng guard commander ng prinsesa mula sa Green Sea Empire. Sinabi niya sa hari na siya ay pumunta sa gubat upang kumuha ng ilang mga halamang gamot na nagpapakita sa lobo na hindi niya ininom ang pampatulog na gamot. Nag-aalala, hiniling niya kay Noah na maghintay doon upang siya ay pumunta at tingnan ang kalagayan ng palasyo. Sa kasamaang palad, siya ay nahuli at pinahirapan ni Lily upang ibunyag ang kanilang kinaroroonan. Nagbanta si Lily na papatayin ang minamahal ng commander kung patuloy itong tatanggi, ngunit ang matapat na commander ay humawak ng espada ng isang gwardya at nagpakamatay dahil hindi niya kayang pumili sa pagitan ng kanyang kasintahan at ng kanyang amo. Nang sa wakas ay magising si Ella, labis siyang nag-aalala na makita si Noah sa ganoong kalagayan. Patuloy niyang sinisisi ang sarili sa kanyang kalagayan ngunit tiniyak ng hari na ayos lang siya.
Binuksan ni Noah ang portal sa kaharian ng tao para sa kanya at sinabihan siyang umalis kaagad sa Beast City ngunit hindi makayanan ni Ella na iwanan ang kanyang pag-ibig at tumanggi siyang umalis. Sa bawat sandali na lumilipad si Noah ay nagsimulang mawalan ng kontrol at kahit na inaatake siya sa kanyang sandali ng manipis na ulap ngunit agad siyang binitawan at muli siyang hiniling na umalis. Si Ella naman ay hindi natakot at sa halip ay niyakap siya. Patuloy niyang kino-console ito na nandyan siya para sa kanya. Gayunpaman hindi pa tapos ang masamang panahon ng mag-asawa dahil naramdaman ni Lily ang espiritual na pagbabago bagong ginawa ng portal na binuksan niya at natuntun sila. Naaresto sina Noah at Ella. Sa kulungan nang makita ni Ella si Lily na dumating upang tumawa sa kanilang paghihirap agad siyang tumalikod at hiniling kay Lily na ilayo siya sa lugar na iyon dahil dinala siya dito laban sa kanyang kagustuhan ng Beast King. Ang kanyang deklarasyon ay nagdudulot ng matinding pananakit kay Noah ngunit tumanggi siyang tumingin sa kanya at sinisiraan siya sa harap ng babaeng Scorpio. Dinala siya ni Lily pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang at sa isang kondisyon na si Ella ay kailangang patayin si Noah gamit ang kanyang sariling mga kamay na kung saan ang prinsesa ay sumang-ayon kaagad. Sa sandaling umalis ang mga batang babae ang kapatid ni Noah na si William ay dumarating din sa bilangguan at siya ay naparito rin upang tumawa sa paghihirap ni Noah. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung ano ang pakiramdam na makulong at kung ano ang espesyal sa banal na perlas na ito na siya ay namamatay upang makuha ang kanyang mga kamay dito. Pagkatapos ay isiniwalat ni Noah sa kanyang kapatid na ang kapalaran ng buong Beast City ay konektado sa perlas na iyon. Sa ilang kadahilanan kung hindi niya makuha ang banal na perlas at pagkatapos ay dagdagan ang halaga ng banal na tubig sa lalong madaling panahon ang buong lugar ay mawawasak. Alam niya na hindi sinabi ng Scorpio sa kanyang kapatid ang buong katotohanan kaya hinimok niya itong pumunta at tingnan ang banal na bukal sa basement ng kanyang silid para sa kanyang sarili. Sa una nahihirapan si William na paniwalaan ang kanyang kapatid ngunit sa kalaunan ay pumunta siya upang suriin ang tagsibol at ang sitwasyon ay nagpapatunay lamang sa katotohanan ng kanyang kapatid. Kinabukasan isang nakagapos na si Noah ang dinala upang tumayo sa gitna ng palasyo na napapaligiran ng lahat ng na-hypnotize na mga tao ng Beast City. Ang lalaking Scorpio at ang kanyang anak na si Lily ay nag-utos na dalhin ang prinsesa at bigyan siya ng espada upang patayin ang taong lobo. Gayunpaman taliwas sa kanilang mga inaasahan ang prinsesa ay nagsasagawa ng kakaibang ritual. Nilalazlaz niya ang hari at ang sarili niyang mga kamay at sinamahan sila sa paraang magkakahalo ang kanilang dugo. Bago pa sila mapigil ng sino man nagpatuloy siya sa paghalik sa kanya. Ito ang kanilang plano sa lahat ng panahon. Ipinaliwanag sa kanya ni Noah na matagal na niyang itinatago ang banal na perlas sa kanyang katawan kaya hawak niya ang espiritual na kapangyarihan nito na kailangan niyang ilipat sa pamamagitan ng ritual na ito. Ang paglipat ng enerhiya ay nagdudulot sa kanya ng pagkawala at inilabas ni Noah ang kanyang malakas na aura dahilan upang maputol ang kanyang mga tanikala at tanggapin ng lahat si Lily. Si Lily na mas makapangyarihan ay gustong makipaglaban sa kanyang ngunit ang isang nabalisa na si Noah ay naghagis ng isang espada na sinawsaw sa kanyang espiritual na kapangyarihan upang hiwain siya at patayin siya kaagad. Sa kanyang pagkamatay ang banal na perlas ay muling napaalis sa kanyang katawan at bumalik sa orihinal na may-ari nito na abala sa pag-aalaga sa kanyang mahinang asawa. Pagkalipas ng 2 araw nagising si Ella sa isang naibalik na lungsod at mga normal na tao ngunit nabalisa sa pag-aalala tungkol kay Noah. Tumakbo siya sa kanyang silid at nakita siyang ligtas at malusog habang sinasabi niya sa kanya na abala siya sa pag-aayos ng espiritual na bukal. Sa wakas ay bumalik na sa normal ang mga bagay at maaari na siyang manatili sa kanyang anyo bilang tao nang hindi na kailangang bumalik sa kanyang anyo ng lobo sa gabi ngunit nalulungkot siya nang malaman ang tungkol sa pagpapakamatay ng kanyang general. Makalipas ang ilang araw dumating din si William para humingi ng tawad kay Noah at hiniling na iwanang buhay ang Chameleon Girl. Sa kumpirmasyon ng kanyang kapatid na makakalaya na siya pagkatapos ng kanyang parusa sinubukan niyang magpakamatay ngunit pilit siyang pinigilan ni Noah pinalaya siya sa lahat ng kanyang pagkakasala. Habang ang lahat ay bumabalik sa kanyang lugar si Caroline ay nagpropose din kay Robert na sa wakas ay umamin na siya ay may pagmamahal din sa kanya sa loob ng mahabang panahon.
Si Caroline ngayon ay naging masaya at naglabas ng belo para itali sa kanyang mukha dahil sa susunod na sandali ay hinalikan siya ni Robert. Itinali niya ang belo sa mukha niya dahil alam niyang hindi siya direktang mahawakan nito ng lason nitong katawan. Sa gabi ang mga residente ng Beast City ay naglalabas ng mga parol bilang pag-alaala sa General ni Ella na nag-alay ng kanyang buhay sa kanyang pagtatangka na iligtas ang kanilang lungsod. Nang maglaon ipinakita ni Ella kay Noah ang mga damit na pangkasal na idinisenyo niya para sa kanilang malaking araw at sinubukan itong asarin sa kanyang mga pagtatangka sa pang-aakit. Gayunpaman ang kanyang mga panlilinlang ay nabigo ng husto kumpara sa Wolf King na sa wakas ay binitawan ang lahat ng kanyang mga pagpigil at sinuklian ang kanyang mga pagsulong ng may higit na pagnanasa. Pagkalipas ng 2 taon nakita namin si William na nabibigatan ng mga opisyal na tungkulin at nagrereklamo tungkol sa pag-iiwan sa napakaraming trabaho habang ang kanyang kapatid at si Robert ay nakatakas sa mga romantikong bakasyon kasama ang kanilang mga asawa. Gayunpaman ang babaeng Camillian na ngayon ay kanyang asawa ay umaaliw sa isang pangako na sa sandaling bumalik ang lahat maaari rin silang pumunta sa gayong romantikong paglalakbay. Sina Ella at Noah ay talagang binisita ang kanyang mga magulang sa Greensea State at ang mag-asawa ay mayroon na ngayong 2 anak na lubos na hinahangaan ng kanilang mga lolo't lola. Nagpasya ang mag-asawa na iwan ang mga bata sa kanilang mga lolo't lola upang bumisita sa Europa ng mag-isa tulad ng mga magulang ni Ella na nagtakda sa isang romantikong paglalakbay ng mag-isa. Dahil dito naging masaya ang pagtatapos ng serye.